Meron drama si Senator Amy. Anong drama ni Senator Amy? Na nag-budget daw ang isang whoever, di naman niya sinabi kung sino, wala rin namang clue kung sino. Nag-budget daw ng 400 million pesos para i-block propaganda siya. Sila. Siya, si VP Sara, si Kibuloy, tsaka si Digong. Silang apat daw. 25 million daw ang toka sa kanya. Sabi niya. Ito yung balita. Hindi ko iniimbento yan. Ito yung balita. Ang laki-laki ng budget nila, sabi ni Senator Amy. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin nasa 25 million daw. Yung pagbili ng mga Facebook ads. In fairness mga Kojero, hindi ko pa napapanood yung mga ads. Hindi ko pa napapanood yung mga ads kasi naka-premium kasi ako sa YouTube. Naka-premium kasi ako sa YouTube. Kaya hindi ko alam. Hindi ko pa nakapanood yan. So, hindi ko alam. Sa Facebook, hindi ko rin napapanood. Hindi ko alam kung bakit. Nakaano ba ako doon? Baka nakatawag dito. Pinipili lang yung demographic tapos naka-block ako. Hindi ko pa nakikita actually. Facebook ads, YouTube at kung ano-ano pang video tutol sa akin. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Yan sinabi ni Senator Amy. Senator Amy, saan mo naman nakuha tong chismis na to? Ba't hindi ko naramdaman yung 25 million na yan? Kasi ang gusto nilang palabasin dito, mga Kochero, yung 400 million na yan, ang binabayad sa mga naninira sa kanila. Kasama dyan yung pa-Facebook ads, YouTube ads, etc. etc. Come on, Senator Amy. Hindi, kung sino man yung kalaban mo, hindi nila kailangan magbayad para siraan ka. You're doing it, you are the person who's doing it the best. Ikaw mismo sumisira sa sarili mo. Ngayon lang ako nakakita ng isang Marcos na ayaw ng suportahan ng mga loyalista. Totoo lang. Ngayon lang ako nakakita ng isang Marcos na ayaw ng suportahan ng mga Marcos loyalist. Ikaw lang yun, Senator Amy. Namumukod tanging ikaw. Si Sandro nga, gustong gawing presidente. Ikaw ayaw nila. Sinira mo kasi sarili mo. Panoorin natin yung interview. Sa interview yan nakuha actually. Ano ba yung nangyari kasi dyan? Ito kasi yung balita. As usual, tayo ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga Kochero, number 1. At number 2, kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong unang padala. Diba? Panalo. Ito pala. Yan. Ang gagawin nyo lang mga Kochero ay download ng Sendwave app sa inyong mga telepono, ilagay yung bank account details at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs! Meron daw kasing ads. Attack ad calling Sara a liar launched on YouTube. Ito raw yun. A smear campaign has been launched against Vice President Sara Duterte barely 2 years into her term with a YouTube video branding her a liar. Wait lang. So yung ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters, Duterte Balahura vloggers kay PBBM, hindi smear campaign. Hindi smear campaign. Isa-isay na natin. Simula nung umupo si PBBM, July 2022. A few months later, biglang nauso yung Marcos, Budol. Oo. Few months lang yun Sometime August, September. Kanino ko unang narinig yan? Kay Malu Tiquia.
sa interview niya sa SMNI. Nagulat pa nga ako no'n, eh. Sobrang gulat ko napa-livestream ako, eh. Napa-livestream ako sa ano, sa restaurant. Oo. Do'n ko una narinig yung Marcos Budol kay Malutikia. Ano yung premise niya? Ang premise niya, bumabalik na naman ang krimen, bumabalik na naman ang drugs, hindi na safe ang Pilipinas, etc., etc. I think this was before the 100 days. Kaya a few months, eh. Before 100 days kasi yun, eh. So, doon ko unang narinig, Marcos Budol. Hindi ba parte yun ng smear campaign? Hindi ba smear campaign yun? A few months later, asukal. Pinasabog yung asukal. Hindi ba smear campaign din yun? May smear campaign yun, eh. A few months later, sibuyas. Sibuyas smuggling. Pinasabog nila. Kasalanan daw ni Marcos. Si Marcos daw ang nagsasmuggle. Talaga ba? Grabe kayo. Yun. A few months later, eto na. EDCA na. Lahat ng issue. At tanda-tanda ako pa lahat. Kasi yun yung mga smear campaign nila, eh. Tapos, EDCA. Tapos ang EDCA, a few months later, bigas. 20 pesos na bigas. Anong sunod after nung bigas? Ay, pulburon na. Pulburon na. Ang sunod. Hindi ba smear campaign yun? Mga kutsero, that is just in a span of 1 year. At ang nakakatawa dito, mga kutsero, yung mga bagay na, itong mga batikos na to, mga chismis, hindi nanggagaling sa mga dilawan. Nakakatawa dun. Hindi nanggagaling sa mga dilawan. Nanggagaling siya sa mga Duterte supporters. Hindi, wala akong paki kay First Lady. Hindi naman siya elected, eh. Wala akong paki sa kanya. Wag niyo expect na magre-react ako kay Lisa. Hindi ako magre-react sa kanya kasi hindi siya elected. Wala akong paki sa kanya. Hindi rin siya appointed, hindi siya elected. Wala akong pakialam sa kanya. So, don't expect me to react kay Lisa. But going back, eto nga. That is just in a span of 1 year. Ngayon, papunta na tayo ng second year. Papunta na tayo ng second year. And 6 months into the second year of PBBM, nagkaroon ng shift. Nagkakaroon ng shift. Kailan nag-umpisa yung shift? Nung sumabog, in my case sa akin, yung iba dahil dun sa confidential funds ni VP Sara. Doon sila nag-umpisa. Ako medyo nag-ano-ano pa ako doon. Pero para sa akin, nagkaroon ako ng shift nung itinuloy nila yung destabilization. Paulit-ulit ko na kwento to, mga kutsero, pero kasi it's worth mentioning. Paulit-ulit ko sasabihin to dahil paulit-ulit din kailangan nyong marinig kung kailan ako nagbago ng isip kay Digong. Kasi nga, nung tinuloy nila yung distab last year, doon ako nagkaroon ng shift. So, kung babalikan natin to, smear campaign. So, kung titingnan nyo, simula July 2022 hanggang July 2023, nakailang issue agad sila? 4, 5? Parang every quarter, merong isa. Pansin nyo, every quarter may isa. Tapos ngayon, 2024, ano naman ang ginawa lang issue? Yung bangag. And drug test. Tingnan nyo. January, February, March. Puro yung bangag lang. Organized, eh. Hintayin nyo sa April, magbabago ang kwento. Sa April, iba naman. April, May, June. Iba na namang issue yan. Maniwala kayo. Nagawa silang bago. April, May, June. So, it's organized. And there is a smear campaign. Ngayon, mga kutsero, kaya ako na-mention yun kasi bakit kapag kay VP Sara ginawa yung mga ginagawa nila kay PBBM, smear campaign?
Tapos sila parang they get a free pass doing their own thing or doing the things that they're doing to VP Sara. Ayun na yung bago, yung martial law. O, sa bagay. O, see? Patapos na kasi yung March eh. Kaya ngayon pinasok na nila yung martial law. Soft introduction. Soft intro. At anyway. So, ayun na nga. Martial law daw. Well, oo nga. So, soft intro na yan para sa next month. April, May, June. Puro martial law yan. Maniwala kayo. April, May, June. Puro martial law. Babalik tayo ng martial law, etc. etc. Puro ganun yan. Maniwala kayo. Tapos nag-react dito si VP Sara. Siyempre, si Senator Amy. Siyempre, magre-react siya, mga kotsero, doon sa network na mga kakampi niya. Sa SMNAC. 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 Ito yung balita. Alam natin na mas maraming mga panukalang batas na mas nakaka-relate ang sambayanang Pilipino, pero may hindi naman inaasahan natin na may mga topic na pwede namang korte na lang sana ang sasagot po, Senadora, na isinasama pa dyan po sa pagkabisi ng Senado. Well, yun nga, palibasa na Napakawalang kwenta mag-interview talaga to ni Admar, no? Lahat ng tanong niya loaded. Totoo lang. Sa lahat ng hindi ko alam kung kung matatawag siyang journalist I don't know. Maybe he is, di ba? Pero sa lahat ng tinatanong niya, puro loaded. Lahat loaded ang tanong niya. Ito pa lang Ang busy-busy na ng Senado, tapos poproblemahin niyo pa yung mga ganyan, kung ano-ano pinag-hearing niyo na naman. Ganon. Nakaboy kami ng last 2 minutes, ika nga, ng aming session. Ayaw na ayaw ko yung sinasabi na gagamitin pa yung Senado. Ayaw kong magamit ang Senado sa anumang ambisyon politikal. Kaya sabi ko, iwas na lang tayo dun sa issue ng kay Pastor Kibuloy. At sinabi ko, natutol ako sa pag-i-issue ng subpoena, ng arrest warrant, ng contempt order. Dahil nga, wala naman ako nakikitang bagong batas na kinakailangan. In your opinion, Senator Amy, sa opinion mo, and possibly sa opinion nung apat, ikaw, si Senator Robin, si Mark Villar, si Cynthia Villar, opinion yung apat. Ay, hindi, 6 pala. Si Bongo, tsaka si Senator Bongo, tsaka Senator Bato. Malamang sa opinion nyo, walang ibang bagong batas na magagawa. Lang niya, ako nga, hampas lupa lang ako sa labas ng Senado. May naisip agad ako Kayo pa ba? Magagaling kayo? Mahusay kayo, di ba? Mahusay kayo Malamang sa... Napapaligiran kayo ng mga abogado. Kayang-kaya niyo yan. Ang lalaki ng legal team nyo, kayang-kaya niyo yan magsulat ng batas. Kayang-kaya niyo yan. Kasi ang Senado, kung tutuusin, hindi naman kami prosecutor, hindi naman kami piskal, hindi naman kami korte. We're not prosecution lang. Papel namin, lawmaking. Kapag nangangailangan ng bagong batas o bagong polisiya, yun ang aming papel. Kung bakit tayo papapel sa hindi naman mandato ng Senate, ayoko man magamit ang Senado. Yun lang. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nang sinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung So may mga media na umaming bayaran? Senator Amy? Tama ba? So may mga members of the media na nagsumbong kay Senator Amy na, Senator Amy,
25 million para lang siraan ka. 25 million. Sorry kailangan kong gawin eh. Kasi 25 million eh. Talaga ba? So, ibig sabihin, may mga members of the media na umamin na binabayaran sila. So, what makes all media, of course, pangit naman i-generalize, di ba? Wag naman tayo mag-fall sa fallacy ng hasty generalization. Pero, mapapa-question tayong lahat. Does that mean na pati si SM Manyak, si SM Manyak, nababayaran din? Paano namin ngayon pagkakatiwalaan yung sinasabi ng kahit anong media? Mapa-mainstream, mapa-SM Manyak, we don't know. Kasi, base sa sinabi mo, may mga umamin sa'yo na nababayaran daw sila. At 25 million daw ang binudget para sa'yo. Okay. Bili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman, linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasa tayo naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Naman, Senator Amy, masyado namang medyo pa-victim tayo ng konti doon. Sabi ko nga sa inyo, mga kutsero, hindi kailangang siraan si Senator Amy. She's doing it perfectly on her own. Sabi ko na nga kanina mga kutsero, pati loyalista, ayaw na kay Senator Amy. Saan kayo nakakita ng Marcos loyalist na tinanggihan ng isang Marcos? Saan kayo nakakita? For example, ano yung example ng isang bagay na sinisiraan? Ina-allow ni Senator Amy na siraan niya yung sarili niya. Una, dito sa statement na to. Through thick and thin, I'll stick with the Dutertes. Through thick and thin. Sabi niya yan Hindi naman tayo nag-imbento. Siya nagsabi niyan. Paano na? Ano yung statement niya? Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Sarap naman yan. Sarap ng friendship. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Tawagan niya siya by former president. Hindi na siya presidente. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Okay. Dito pa lang sa katrayduran, mabigat na yan. Pwede mo agad ibalik sa kanya yan So, ito yung unang-una. Okay. That's one. Ito yung pangalawa. Pasalamat pa si VP Sara sa kanya. Di ba? Tight na tight! Tight na tight. Principles are all we have, nothing else. We are true to our word and for the nation's welfare, this is what we can be proud of. Yun lang pwede ng pag-ano.
pag malaki. Salamat daw sa unwavering support for the Duterte. Okay. Sabi nyo eh. Sabi nyo eh. Hmm. O di kayo na magkakakampi. Di ba? Buti pa sa mga Duterte, turing mo pamilya, Senator Amy. Pero sa totoong pamilya mo, hindi pamilya ang trato. Buti pa doon, no? Anyway. Ito pa sunod. Ito yung nung sinabihan ni Digong, ni si Digong, si PBBM na bangag. Ito yung ganap. Ano sinabi niya? Amy steers clear of drugs issue between Duterte and Marcos. Iwas pusoy. Si super ate ng pangalawang pangulo. Iwas pusoy eh. Sabi niya, naku, di na ako kasali doon. Bahala na sila. Kayang-kaya na nila yon. Diba? Yun yung nakakaloka. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko. Talaga? Hindi mo kaya ipagtanggol yung kapatid mo? Ito yung I think ito yung defining moment ni Senator Amy nitong mga nakaraan. If there's anything na naka-turn off siguro sa mga loyalista, ako in my case, ito yun. In my case. Hindi ko alam sa iba. Pero in my case, ito yung naka-turn off sa akin kay Senator Amy. Hindi man lang niya talaga na na naisip na, uy, teka, kapatid ko yun ah. I mean, kahit magkagalit kayo, kahit magkaaway kayo, sabihin na natin, magkagalit kayo, magkaaway kayo, nang may tampuhan kayo, etc., etc. At the end of the day, kayo yung magkasama nung martial law. Kayo yung magkasama sa exile. Kayo yung magkasama na dito sa Pilipinas nung binubuo nyo ulit yung legacy ng tatay nyo. Tapos ang ire-reply mo pag dahil tinawag yung kapatid mo na bangag, ang ire-reply mo, nakakaloka, yun lang masasabi ko. Talaga? Hindi mo kayang sabihin na, hindi. Friend ko si Duterte pero kapatid ko to eh. Hindi siya adik. Hindi siya adik. Ganun. Hindi, walang ganun. Walang ganun. Okay. Wala palang ganun eh. Doon ako na turn off kay Senator Amy. Mga kotsero, eto nga eh, si Tebes nga eh. Sino ba to? Si Pride Henry Tebes eh. Nagsalita. Kung kapatid niya, inaresto na saan ba to? Sa Timor-Leste. Tapos nilabel na yung kapatid niya na terorista. Designated terrorist. Take note ha, designated terrorist. Anong sinabi ni Pride Henry Tebes? He's my brother. I'll take care of him. Kapatid ko yan eh. Mga kotsero, maliit lang yun ha. Hindi yun, hindi senador, congressman si Henry, si Tebes, si Arnie. Oh, Tebes lang yun ha. Kasi alam niyo mga kotsero, sa Pilipinas, ano kasi yung sa atin, we're very tribal. Sabi kong tribal, ibig sabihin, priority talaga natin pamilya natin. Unahin natin yan kahit ano mangyari. So, whether true or not, usually tayo mga tayo mga Pilipino, kakampihan natin yung kadugo natin. Senator Amy, hindi. Baliktad. Baliktad. Baliktad.
Ngayon, yung mga Duterte Balahura supporters, syempre, naghahanap sila ng kakampi. So, ang sasabihin nila, hindi, kilala ni Senator Amy yung kapatid niya. Kapatid niya yan eh, mas kilala niyan. So, dahil hindi niya sinagot na adik yung kapatid niya, malamang adik talaga si Bongbong Marcos. Talaga? Doon kayo nagbase? Hindi kayo magbabase sa ebidensya? Ayaw nyo na ebidensya? Ayaw nyo na ebidensya? Eh si Digo nga, umamin eh. Si Digo nga umamin na nagmamariwana siya. Si Digong umamin na nagmamariwana siya. Hindi nyo pa rin matanggap hanggang ngayon? Anong klaseng utak meron kayo? Hindi. I will not subscribe dyan, Zipot na, sorry. I will disagree dyan sa inggit-inggit na yan. I mean, it's too shallow. Masyadong mababaw yan. Masyadong shallow yan para sa ganyan. Hindi ako niniwala dyan. Masyadong mababaw yan. But anyway, going back. Excuse me. Tapos sasabihin nyo, hindi, mas kilala kasi ni Senator Amy yung kapatid niya, kaya alam niya nagda-drugs talaga. Talaga? Ayaw nyo maniwala sa ebidensya? So, ibig sabihin, maniniwala lang kayo kapag pumabor sa kwento nyo. Kasi si Digong nga na umamin nagmamariwana, hindi nyo matanggap. Tapos si Senator Amy na sinabi na hindi nag-react nung tinawag na adik si Presidente, doon kayo maniniwala. What the heck? Anong klaseng utak yan? Anong klaseng utak yan? Pinag-ano nyo na inaalagaan nyo dyan sa gitna ng mga tenga nyo? Doesn't make sense, di ba? It doesn't make sense. Si Digong na umamin na nagmamariwana siya, hindi nyo mapaniwalaan. Sa kanya na mismo nang galing na nagmamariwana siya. Hindi kayo hindi nyo mapaniwalaan. Si Senator Amy na hindi nag-comment doon sa bangag statement ni PBBM, sasabihin nyo, maniniwala kami kay Senator Amy kasi hindi siya nag-comment, malamang totoo yun. Bobobo na itong mga to. Gusto ko lang i-highlight kung gaano ka ungas at kabobo ng mga Duterte Balahura supporters. Take note, hindi lahat may mga DDS naman. Yung mga DDS, yung mga objective naman yan, may mga talino sa utak. Yun, okay yun. O, madaling kausap yung mga yun kasi marunong makinig, marunong mag-analyze, etc. Pero merong majority sa circle ng sa echo chamber ng mga Duterte supporters. Yung mga Duterte Balahura supporters, yun, matitindi yung mga matitindi katangahan nun mga guys. Matitindi mga katangahan nun. Ibang level. Malalim. Anyway, tuloy natin. Ayan, so ito pa yung sa akin, this did it. Na parang, ayoko na kay Senator Amy. This is the last straw. Anyway, so there. Tapos ito pa. Naalala nyo nung binasto siya ni Baste? Oh. Tigilan mo ako sa paggamit sa jamming mo. Oh, diba? Yan, yung kay Baste. Akala ko naman lalabas ang ang taray ni Senator Amy dito. Wala. Anong ginawa ni Senator Amy? Hindi, nag-usap na kami. Okay na kami. Nag-usap na. Okay na kami. Nag-usap na kami. Okay na kami. Alang ya. Ano nangyari? Nasaan ang taray? Nasaan ang angas? Nawala? Pag Duterte, lumalambot no? Pag Duterte, lumalambot Anyway. Ay, nako.
Alam mo, GM, kahit ipagngalanda ka mo na hindi magkaaway si Senator Amy at siya ay nagpapaka Trojan horse lang sa mga DDS, etc., etc. It won't fly. Hindi lilipad yan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi magpapakamatay ng kanyang political career si Senator Amy para lang gawin yan. You want to frame her as a victim. Hindi siya biktima. Hindi siya biktima. Pinili niya yan. You want to portray her as the devout and loving elder sister. The manang Amy. Oo. Yun ang gusto nyong ipakita. Pero hindi. Hindi. At huwag mong sasabihin na wala na siyang planong tumakbo dahil siya mismo ang nagsabi last year before matapos ang taon na siya ay tatakbo uli bilang senador. Come on, get yourself updated, man. Get yourself updated. Hindi siya biktima. Senator Amy is not a victim. And don't portray her as don't get misled na she's doing this bilang sakripisyo sa kasi baka para hindi masiraan si PBBM, siya na lang ang sasalo ng lahat, etc., etc. Narinig ko na yan, script na yan sa Made in Malacanang at saka sa Martyr or Murderer. Narinig ko na yan dun. Paulit-ulit pa. Yun ang running theme ng dalawang movies na yun. Kaya tigilan ako. Hindi na ako naniniwala dun. Yun ang tema ng dalawang movies na yun, di ba? Pansinin nyo, kung panoorin nyo ulit, dun yung tema ng dalawang movies na yun. Yun yung tema nun. And I don't care, mga kotsero, kung ginagamit nila yung politically or not. I don't care. Kung papanoorin mo siya as a movie, maganda naman yung movie. Kung papanoorin mo siya as a movie, maganda siya. Kaso nga lang, di ba? Ganun yung tema nung sinasabi nitong GM. Yun yung tema Narinig ko na yung script na yan. Napanood ko pa 2 beses. 4 na beses pa. Tigda 2. Oh. It's the running theme. For Senator Amy, yun ang running theme. At hindi rin ako magtataka kung bakit yun ang portrayal sa kanya ngayon. Yun ang portrayal sa kanya ngayon. Hindi ako magtataka. Malamang sa DDS pa nanggaling yan. Hindi ako magtataka. Kasi, suyang-suya na yung mga loyalist sa kanya. Kakadigong. O, wala na. Suya na mga loyalist sa kanya. Mga kotsero, hindi ako hardcore loyalist, ha? Hindi pa ako hardcore. Na-turn off ako sa kanya. Lalo na yung mga hardcore. Diba? Lalo na yung mga hardcore. Oh. Tapos ito pa, yung nakadagdag sa pagka-turn off. O ito yung pinag-usapan kanina, yung kay Kibuloy. Ayan, o. O, mabait siya sa atin. Saan si kay Kibuloy? Anong mayroong mabait sa kanya? Mabait siya sa atin at higit sa lahat tumutulong sa napakarami. Okay, wala namang problema dun Kung nakatulong siya sa marami, walang problema. Kung mabait siya sa ibang tao, walang problema. Kaso, it doesn't cleanse him of the alleged crimes that he did. Yun yung nakakainis dyan, mga kotsero, yung dito kay Kibulok.
Yung pinoportray siya na, hindi, pastor yan, mabait yan. Hindi, pastor yan, tumutulong yan sa kapwa, etc. etc. Malabong gawin yan. No, it doesn't. Ibig sabihin, pag pastor, hindi nakakagawa ng pagkakamali. Sabagay, ang trato niya sa sarili niya, anak siya ng Diyos. So baka iniisip niya, lahat ng ginagawa niya, tama. Kasi anak siya ng Diyos eh. Baka yun ang iniisip niya. Kaso hindi siya anak ng Diyos eh. Number one. So paano niyo masabing mabait sa lahat ng tao? Eh may mga biktima siya. May mga biktima siya. Bata, as young as 12 years old. Alleging unspeakable crimes that he committed. Sabihin nila, hindi kasi ano pa naman niya, sa korte pa naman madedetermine yan, etc. etc. O totoo naman, walang problema. Pero hindi niya naisip yun na may biktima. Hindi niyo talaga maisip na may mga biktima at kailangan niyo munang iset aside yung mga biases niyo kasi may mga biktima. Tapos, you will go on air, Senator Amy, pupunta ka sa ere, magpapa-press interview ka, etc. etc. Sasabihin mo na hindi, mabait yan, ganyan-ganyan. Hindi niyo naisip yung biktima. Hindi niyo talaga naisip yung biktima. Sana nag-no comment. Dito ka mag-no comment, Senator Amy. Dito ka mag-no comment. Ay, no comment ako dyan kasi the allegations are in court. May hearing sa Senate. Bahala sila. Pwede naman yun eh. Kaso di mo ginawa. Di mo ginawa. Kaya yun mga kutsero. Kaya ewan ko, akin lang sa akin lang naman, parang dumadrama lang dito si Senator Amy. 400 million para siraan ng mga Duterte at ikaw. Hindi na kailangan. You're doing it way better than those sa mga saninira sa inyo. So mga kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared or Coach Jared for now. Hintayin nyo lang after 60 days, babaguhin ko. Gamitin ko na yung pangalan ko. Tsaka, ayun. So, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you guys. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?